Nawasak ang maraming bahay at kabuhayan sa Cagayan dahil sa super bagyong Leon. Ang ilang mangingisda pumalaot na dahil isang linggo na raw silang walang kinikita. At live mula sa Santa Ana, Cagayan, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, kumusta na ang panahon dyan ngayon? Mean, kasabay ng maaliwalas na panahon, umuusad na muli ang buhay rito sa Santa Ana, Cagayan. Pero ayon sa 5 PM Bulletin ng Pag-asa, nakataas pa rin dito ang signal number 1, gayon din sa iba pang bahagi ng mainland Cagayan. Kaya may ilan sa mga residente rito na yun na nga, nilalakasan na lang ang loob na maghanap buhay muli at may ilan namang nangangamba pa rin sa kanilang kaligtasan. Bumubuti na ang lagay ng panahon sa probinsya ng Cagayan kasunod ng pananalasa ng super bagyong Leon. Kaya nagdesisyon ng pumalaot ang mangingisdang si Alexis sa barangay Kasambalangan. Isang linggo na raw silang hindi nakapaglalayag dahil sa masungit na panahon. Ito lang nagkakita namin. Kapag wala ng laot, wala nang makain. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mga taga-Kasambalangan. Kaya apektado ang kanilang kabuhayan, hindi lang ng super bagyong Leon, pati na rin ang mga nagdaang bagyong Christine at Julian. Sa kabila nito, pinaaalalahanan pa rin nila ang mga mangingisdang huwag nang masyadong lumayo sa Pampang. Ang importante sa kanila na kailangan din sila kumita para sa pamilya nila. Okay. Pero ang ikaliligtas nila, yun din ang number 1 na para sa amin. Si Mang Dani, medyo matatagalan pa bago makapangisda. Nagkabutas kasi ang kanyang bangka nang manalasa ang bagyong Leon. Lumaki yung alon po, hanggang doon po sa may sumama pong tao, yun po ang tumama sa gilid ng dagat. Tapos na ang paghagupit ng super bagyong Leon sa Cagayan, pero nananatiling mataas ang alon sa dagat. Kaya ang mga mangingisda, tinatapangan na lang ang pagbabalik sa laot kaysa raw lalong matenga ang kanilang hanap buhay. Naibalik naman na ang kuryente sa lahat ng barangay sa Santa Ana. Umabot sa mahigit 17,000 residente ang apektado ng super bagyong Leon sa buong probinsya ng Cagayan. Inaabangan natin ang latest advisory ng Pag-asa. Darating na ito bandang alas 11 ng gabi. So titingnan natin kung malilift ba ang storm signals lalo't patuloy ang paglayo ng bagyong Leon mula sa Pilipinas. Samantala ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Santa Ana, wala namang naitalang pagbaha sa bayan at nadaraanan naman na lahat ng mga kalsada rito at wala ring napaulat na nasaktan o nasawi. Balik sa inyo. Brian, yung lakas ng hampas ng hangin, yung lakas ng ulan, may mga nasira bang bahay dyan at kamusta yung pagdating ng tulong, tuloy-tuloy ba? Ang mas nadihado, Mean, ay yung mga kababayan nating nakatira malapit sa Dalampasigan dahil sila yung mga inabot ng storm surge o yung daluyong. Ito yung paulit-ulit na binababala ng Pag-asa ng kasagsagan ng bagyo. Ang mabuti naman dito dahil nga pagkatapos ng bagyo kagabi o yung pananalasa ng bagyo kagabi ay agad nakauwi ang mga residente galing sa mga evacuation center. Agad silang kumilos para iayos o ikumpuni yung mga sira sa kanilang mga bahay at ari-arian. Kaya nga parang kanina nung bumisita tayo sa mga coastal area, parang back to business, hindi naman back to business, so parang dating gawi ang kanilang galawan kanina. Talagang ang focus nila ay rebuilding at pagbabalik sa normal na gawain, yung pang-araw-araw nilang gawain. Mean. Brian, let me try to ask you lang this and see if you have an answer. Kasi parati binabantayan dyan sa Cagayan yung posibleng pamamaga ng Cagayan River. I'm wondering lang kung nag-flooding dyan dahil sa Cagayan River o hindi naman gaano dahil hindi naman masyadong inulan yung kabuuan ng Cagayan at Isabela. At pangalawa, kung may balita dyan dun sa di ba yung Cagayan at Isabela, rice and corn producing provinces yan. Umaasa tayo dyan para sa output nila ng palay at ng mais. So baka lang sakali may balita kung kamusta yung crops dyan.
We're still trying to get the figures kasi patuloy pa rin ang assessment ng lokal na pamahalaan, lalo na sa pinsala kung meron man sa agrikultura, lalo't yan ang top industry dito sa Cagayan. Although we've been asking local officials, ang sabi naman nila ay dahil yung season, itong panahong ito ay nakalaan para sa pagtatanim ng crops. Medyo inaasahan na hindi ganun ka-major o hindi ganun kalala yung pinsala. Pero syempre, dahil nga meron pa ring mga itinanim, ang expectation is dapat may darating tulong in the form of new seedlings and other tools na makatutulong sa kanila para makapagtanim in time for their harvest, yung expected nilang time frame. Again, we will get back to you when it comes to the figures. Inaantay natin ng yung resulta ng assessment ng lokal na pamahalaan. Alright. Maraming salamat sa iyo, Brian Basa. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.